Ayun guys, good morning, good morning, good morning. So ngayon, dito na natin sinimulan yung ating vlog dito sa Shell, sa may Plaridel bypass. So ngayon, nag-stop over muna tayo dito galing Tarlac. Ay, galing Marikina pala, galing Tarlac. So stop over ako dito. Biniyahe ko na mula Marikina kaninang mga 6:30. So ngayon ay alas 10 na. Grabe no yung biyahe ko. Sobrang traffic kasi. Saka yun, nag-merienda muna tayo dito at nag-refreshments. Bumili tayo dito sa may Shell, dito sa may Plaridel. So ngayon, tutuloy na tayo patungong Pangasinan. Susunduin natin yung ating minamahal doon. At yun nga, ang gagawin namin sa Pangasinan is magka-camping kami. So first time namin magka-camping ng magkasama, kaya talagang excited yung ating girlfriend. Dahil nga naghihintay na siya doon. Tinanghali na tayo. Tinanghali kasi tayo ng gising, kaya alas 7 na tayo nakaalis sa bahay. Kaya tara at samahan nyo ako puntang Pangasinan. Susunduin muna natin na yung ating minamahal at tayo ay didiretso ng Bolinao, Pangasinan. So doon tayo magka-camping. Siguro mamaya ko na lang sasabihin kung ano yung pupuntahan namin, kung saan kami pupunta sa Bolinao. Dalawa kasi yung venue namin so bali 2 nights kaming mag-i-stay doon, 2 nights kaming magka-camping. Isang river camping saka isang beach camping. Ayan, siguro kung malalaman o maririnig yung Bolinao, parang may idea na kayo kung ano yung mga pupuntahan namin. So tara, samahan nyo ako ngayong araw patungong Pangasinan. Let's go. At kasi tinanghali pa tayo ng gising. Ang initial plan ko talaga ay umalis ng Marikina ng 2 or 3 AM. Kaso hindi naging effective yung alarm natin. Ay naka, bumawi ng tulog kasi nung nakaraang araw parang 25 hours yata tayong gising kasi nag-celebrate tayo kasama yung ating mga kaibigan ng aming year-end party. So yun nga, siguro di ko alam kung mauuna kong i-post yun dito or itong vlog na to yung mauuna, pero yun nga yung dahilan kung bakit tayo tinanghali. Bumawi ng tulog, hindi effective yung ating alarm. Pero anyways, hindi pa naman tayo masyadong late kasi mostly mga check-in naman ng mga resorts is hapon. So meron tayong 3 hours daw patungong Villasis, Pangasinan. Pero dahil sa traffic na to, hindi natin alam kung magiging 3 hours nga ba yung ating biyahe. So ayun nga, mula Villasis patungong Bolinao 2 to 3 hours din yung biyahe. So baka kung darating ako doon mga alauna at kung papahinga lang ako ng isang oras, alas kami ng alas 2, mga alas 5 na ng hapon kami makakarating. Pero okay pa rin yan. Mga alas 5 makakapag-set up pa tayo ng ating tent at makakapagluto pa tayo nun. All goods. Ngayon ang goal natin is makarating ng Villasis ng tanghali para hindi rin tayo malate papuntang Bolinao. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, ito yung magiging unang camping namin na magkasama. Kasi tuwing nagka-camping tayo, ang kasama ko yung mga tropa natin. Ngayon boyfriend duties muna, siya naman yung ating isasama sa ating camping. Ayun nga pala, nagpapalit din tayo ng bagong gulong harap at likod.
pinalit natin dun sa stock natin ay base tires. So si base tires pala meron na siyang dual sports tire. So yun yung binili natin kasi ang kadalasan yung mga una nilang gulong na binibenta is mga pang touring or mga seat and tawag doon, yung mga pang tour tire tulad ng pang NMAX, yung pang gulong na hindi pang adventure. So buti na lang naglabas sila ng bagong type ng gulong which is yung dual sport tires nga. So yun yung ikinabit natin, yung pinakabit natin at yun yung binili natin. So far naman sa biyahe natin to, makapit siya actually. Kanina talaga muntik na rin ako madulas kasi basa yung tas biglang may humps. Napapreno tayo pero grabe yung kapit ng gulong. Medyo nag-skid tayo ng konti pero wala, binawi niya. Ang galing. So dun pa lang +1 na kaagad siya sa akin. Nailigtas niya ako madulas kasi nung nakaraan talaga nadulas na tayo. Ang gamit pa natin is yung stock tires kaya nagpapalit na tayo kasi pudpud na nga yung likod. And I think baka yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo nadulas. So far napaayos ko naman na yung ADB natin. Hindi ko siya na-vlog kasi wala na akong video nun. Lobat na, gabi na yun. At buti na lang kasama natin yung mga kaibigan natin at sila yung umalalay. At ngayon magaling naman na yung tuhod ko at kaya nakakapag long ride tayo ngayon papuntang Pangasinan. Mostly 2 linggo din tayong nagpapagaling na nakatambak sa ADB. At yun nga, after natin gumaling ay nagpapalit tayo ng gulong, pinaayos natin yung ADB natin, na pa-maintenance rin tayo, pina-check natin kung may mga iba pang tama. So far wala naman, maliban lang doon sa mga flaring sa side mirror. Kaya ngayon nagbago ako ng side mirror, bumili akong bago. Ito yung Ducati nalimutan ko, diba sa version 3 Ninja, baka yun yung mga pangalan niya, Ducati type tapos Ninja version 3. So makikita nyo, bumili ako sa Shopee. Ito na nga, ang naging sira lang naman ng ADB natin itong front fairings, side fairings, itong front, yung tinatapakan natin na kulay black saka yung gray. So dito lang sa kaliwang side yung sira niya at walang tama naman yung flaring sa side sa likod. Buti na lang at medyo yun lang yung tama ng motor natin kaya hindi na tayo masyadong napagastos. Pero oy nako de kuya, pero talagang malaki-laki pa rin yung naggastos natin. Kabuuan kasama yung pagpapalit ng belt, yung presyo ng belt ay gumastos tayo ng kulang-kulang 6,000 pa rin. Ay, pero okay na yun kesa sa talagang hindi na total wreck yung ating motor. At buti na lang na-slide lang tayo, hindi tayo nakadamay ng iba. And actually yun yung araw na video na pauwi na kami galing Aurora long ride. Kailan pauwi na, na-aksidente pa dyan sa Bulacan, dyan sa may arko ng Gapan. Kasi dyan sa badang mabuhangin kasi dyan tayo na slide. Hindi naman ganun kabilisan yung takbo natin, buti na lang din talaga. Kaya minor injury sa tuhod lang, saka minor gas-gas lang talaga sa flarings ng motor natin. Siguro ko talagang mabilis ang takbo natin. Nako, hindi ko na lang maisip kung ano siguro yung mga tinamo natin o saka yung mga tinamo ng motor natin, kung ano yung magiging sira. Hindi ko na maisip, hindi ko na ma-imagine. Pasalamat pa rin ako sa Diyos na kahit papaano ay wala tayong malubhang. Ay sorry, hindi ko napansin na sa likod ko na pala. Sorry po. Nagbablog ako, nawala sa isip ko. Kala ko malayo-layo pa yung ambulansya, hindi ako napatingin sa side mirror. Pero ayun pasensya na po.
Pero anyways, ayun nga, all is good. At nakakapagbiyahe, nakakapag long ride na ulit tayo. At ngayon nga, naka full gear tayo. Kasi hindi naman full gear, pero naka pads tayo sa siko at tuhod. Kasi yan talaga yung grabing yan yung mga tinamo natin. Nagkasugat tayo sa tuhod, saka pasa sa siko. Yun lang naman. Ayun, magandang hapon po sa inyo. Alauna na. So nandito na tayo sa pinakasikat at pinaka matraffic na tulay dito sa Villasis. So dito na tayo. So malapit na tayo. Meron na lang tayong 3 minutes na biyahe. So 1 kilometer na lang. Ayan o, 1 kilometer na lang. So ayan na po. Ayan ang arko ng Villasis, the vegetable bowl of Pangasinan. So diba, nakakarating din tayo. Nakarating ka na. Nakarating na daw tayo, pero hindi ko alam kung saan. Ayun, nakita na natin ang ating future, ang ating minamahal. Ayan na siya. Pwede mag-park dyan? Inikot ko lang. Ay, nakarating din. Sakit ang tuhod ko. Sakit ang tuhod ko, gawa nito? Hindi. Natama sa sugat ko. May mga helmet mo pa yan eh. Delete pa yan mamaya. Saka yung bag dito na ilalagay. Nandiyan din yung bag eh. Ganda dito, papilaan yung fish ponds nila dito. Ayun, papilaan no. Malalaki ng mga fish pond dito. Ganda ng Christmas tree ng bayan ng Bani. Oh, diba? Sana all. Grabe, sobrang hirap. Grabe yung dahil sobrang hirap.